Naranasan mo na bang magising sa gitna ng gabi dahil sa sobrang lakas ng pulikat na parang mababali ang binti mo? At ano pa ang mas masama? Mas lalo itong dumadalas, hindi ba? Samantala, ang pag-akyat ng hagdan na dati ay madali lang. Ngayon ay hinihingal ka na at nanginginig pa ang mga binti mo. Alamin mo na may napakasimpleng paliwanag para dyan. At mas mahalaga pa, may solusyon na literal na abot kamay mo lang. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 3 sustansya na maaring lubos na magbago ng kalusugan ng iyong mga binti. Hindi ito mamahaling gamot o komplikadong mga paggamot. Ito ay mga sustansya na kailangan ng ating katawan, ngunit madalas ay hindi natin ito nakukuha sa tamang dami. Ang nakakatuwa ay nagtutulungan ng mga sustansyang ito na parang isang kuponan. Bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin, ngunit kapag pinagsama-sama, nagdudulot ito ng makapangyarihang epekto na maaring magbalik ng pakiramdam ng lakas at gaan sa iyong mga binti na naramdaman mo noon. Magsimula tayo sa pinakamahalaga, ang magnesyo. Alam mo, ang magnesyo ay parang siyang boss ng mga kalamnan. Kung wala ito, hindi talaga makakapag-relax ng maayos ang iyong mga kalamnan. Yan ang dahilan kung bakit nangyayari ang pulikat. Ang kalamnan ay kumukontra at hindi na makarelax. Isipin mo ang kamaong nakasara na di na mabubuksan. Ganyan din ang nangyayari sa kalamnan ng binti mo kapag kulang ka sa magnesyo. Gumagamit ang ating katawan ng magnesyo sa mahigit 300 na iba't ibang proseso. Karamihan dito ay tungkol sa kalamnan at nerbiyos. Kapag sapat ang magnesyo mo, parang alam ng bawat hibla ng kalamnan kung kailan dapat humigpit at kailan dapat mag-relax. Isa itong perpektong sayaw. Pero ito ang problema. Ang mga pagkain ngayon ay mas kaunti na ang magnesyo kumpara noon. Mas mahirap ang lupa ngayon. Kahit maayos tayong kumain, madalas hindi pa rin natin nakukuha ang dami ng magnesyong kailangan natin. Lalo na paglampas ng 50 taong gulang, mas kaunti ng sustansya ang nasisipsip ng katawan natin. At may isa pa. Maraming bagay sa araw-araw ang kumukuha ng magnesyo mula sa ating katawan. Ang stress ay isa sa pinakamalalaking magnanakaw. Kapag tayo ay tensyonado o nag-aalala, mas mabilis na nauubos ng ating katawan ang magnesyo. Ang asukal ay isa ring kontrabida. Kapag kumakain tayo ng matatamis o pinong carbohydrate, gumagamit ng magnesyo ang katawan. Magnésio para processar essa glicose. Kahit ang ilang karaniwang gamot ay maaari mapababa ng ating antas na magnesyo. Ang mga diuretikong iniinom ng maraming tao para sa mataas na presyon ng dugo ay nadudulot ang pagkawala ng magnesyo sa ihi. Maaring maapektuhan ng antasido ang pagsipsip ng magnesyo? Kung umiinom ka nito, mas mabuting kumonsulta sa doktor bago magsuplemento. Ang mga palatandaan na maaring kailangan mo ng mas maraming magnesyo ay malinaw. Pamumulikat sa gabi, naninigas na mga kalamnan, pagkapagod sa mga binti, hirap mag-relax sa gabi. Parang pamilyar, di ba? May iba pang palatandaan din. Kumikibot ang talukap ng mata. Madalas na sakit ng ulo, hirap matulog. At pati na rin ang pagkairita na minsan ay bigla na lang lumalabas. Interesante sa magnesyo na may iba't ibang uri ito at bawat isa ay may sariling benepisyo. Mahusay ang magnesyong kilato para sa kalamnan dahil mabilis itong masipsip ng katawan. Ang glisinato ay mas banayad sa tiyan at nakakatulong sa pagtulog. Mas mura ang oksido ng magnesyo, pero pwedeng magdulot ng pagluwag ng tiyan at hindi rin gaanong nasisipsip ng katawan. Ang mga pagkaining mayaman sa magnesyo ay kinabibilangan ng madidilim na berdeng dahon tulad ng espinaka, buto ng kalabasa, nuts, isda at yung mapait na tsokolate na gustong-gusto ng lahat. Ang buto ng kalabasa ang pinakanangunguna. Isang kutsara lang ay nagbibigay na ng sapat na dami. Ang abokado ay masarap at mahusay na pinagkukunan. Pero para sa mga may kakulangan na, madalas ay nire-rekomendaring mag-supplement. Iminumungkahi ng mga espesyalista na ang mga adulto ay nangangailangan ng 400 hanggang 420 mali bawat araw. Ang magnesium chelate o glycinate ay mga anyo na mas madaling maabsorb ng katawan. Magandang inumin ito sa gabi dahil nakakatulong sa pulikat at pinapabuti ang tulog. Mahalagang payo,
Kung magsisimula kang uminom ng magnesium, gawin ito ng dahan-dahan. Maraming na-excite at iniinom agad ang buong dose. Pero pwedeng magdulot ito ng diskomportableng pakiramdam sa tiyan. Magsimula ka sa 100 mang bawat araw at unti-unting dagdagan hanggang sa maabot mo ang tamang dose. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bitamina D, ang bitamina ng araw. Alam mo ba ng bitamina D ay hindi talaga isang bitamina? Sa totoo lang, mas gumagana pa ito bilang hormone sa katawan. At isa sa pinakamahalagang ginagawa nito ay ang pagtulong sa ating mga kalamnan na gumana ng maayos. Isipin mo ito ng ganito. Bawat kalamnan sa iyong binti ay may maliliit na kandado. At ang bitamina D ay parang isang espesyal na susi na nagbubukas sa mga kandadong iyon. Kung walang sapat na bitamina D, ang mga kalamnan ay parang isang bahay na nakakandado. Kahit nasa loob na ang lahat na kailangan nila, hindi pa rin nila magamit yon. Mahalaga rin ang bitamina D para sa pagsipsip ng calcium. Narito ang isang kawili-wiling detalye. Kung kulang sa bitamina D, naliligaw ang calcium sa kalamnan, kaya nagkakaroon ng mga hindi kusang pagkontra ng kalamnan. Parang naiiwan ang kalamnan sa posisyong nakakontra. Pagkatapos ng edad na 6 na po ang ating balat, ay gumagawa ng halos 75% na mas kaunting bitamina D kumpara nung tayo ay bata pa. Kahit magpaaraw tayo, kulang pa rin ang bitamina D natin. Kaya maraming matatanda ang nakakaramdam ng panghihina sa mga binti at nagkakaroon ng pulikat. At may isang detalye na hindi alam ng karamihan. Ang bitamina D na ginagawa natin sa balat o nakukuha sa pagkain ay hindi pa agad magagamit ng katawan. Dapat muna itong dumaan sa 2 pagbabago sa katawan natin. Isa sa atay at isa pa sa mga bato bago ito maging aktibo. Kaya naman, ang mga problema sa atay o bato ay maaring makaapekto sa ating antas ng aktibong bitamina D. Ang kakulangan sa bitamina D ay mas karaniwan kaysa sa iyong inaakala. Ang mga tao na nagtatrabaho sa mga saradong lugar, madalas gumamit ng sunscreen, may mas maitim na balat, o nakatira sa mga lugar na kulang sa araw ay mas nanganganib. At dito sa Brazil, kahit napakaraming sikat ng araw, maraming tao pa rin ang may kakulangan sa bitamina D dahil buong araw silang nasa opisina o sa bahay. Ang mga unang palatandaan ng kakulangan ay maaring hindi halata. Pagkapagod na hindi nawawala, malungkot ang pakiramdam lalo na tuwing taglamig. Pananakit ng mga buto ng walang malinaw na dahilan at syempre, panghihina ng kalamnan. Madalas, iniugnay ang mga sintomas na ito sa stress o edad, pero maaari rin namang simpleng kakulangan lang sa bitamina D. Ang pinakamagagandang pagkain para sa bitamina D ay matatabang isda tulad ng salmon at sardinas, pula ng itlog ng free-range na manok at atay. Ang sardinas ay lalo ng maganda dahil bukod sa bitamina D, may calcium at magnesium din ito. Pero sa totoo lang, napakahirap makakuha ng sapat na bitamina D sa pagkain lang. Maraming eksperto ang nagrerekomenda na mag-supplement ng 2,000 hanggang 4,000 international units bawat araw. Laging kasabay ng pagkain na may magandang uri ng taba dahil kailangan ng bitamina D ng taba para maabsorb ito. Avocado, olive oil, mga nuts, alinman sa mga ganito uri ng taba ay nakakatulong. Isang mahalagang tip. Kung magsisimula kang uminom ng supplement ng bitamina D, maganda na magpa-blood test muna para malaman ang kasalukuyan mong level. Ang ideal ay nasa pagitan ng 30 at 60 nanogramo kada mililitro. Kung masyadong mababa, baka kailangan mo ng mas mataas na dosis sa simula para mapunan ang reserba mo. At panghuli, ngunit hindi rin naman pahuhuli, ang bitamina B12. Ang B12 ay parang sistemang elektrikal ng iyong katawan. Pinoprotektahan nito ang mga ugat na nagdadala ng mensahe mula utak papuntang kalamnan ng binti. Ang mga ugat na ito, tinatawag na nerbiyos, ay may proteksyon na balot tulad ng kable ng kuryente sa bahay. Kapag kulang ka sa B12, indalawa nasisira ang proteksyon na balot nito. Dahil dito, nagiging magulo ang mensahe mula utak papunta sa kalamnan. Parang sinabihan mo ang kalamnan na mag-relax, pero ang intindi niya ay mag-contract. Anong resulta? Pulikat at panghihina. Nakakatuwa sa B12 kaya ng katawan mag-imbak ng reserba na tumatagal ng ilang taon, pero pag naubos, ubos talaga. Paglampas ng 50, bumababa ang asido sa tiyan na mahalaga para makuha ang B12 sa pagkain.
Meron ding isang espesyal na protina na tinatawag na intrinsic factor na ginagawa sa tiyan at mahalaga para maabsorb ang B12. Habang tumatanda, bumababa ang produksyon natin ng proteinang ito. Kaya maraming matatanda ang nagkakaroon ng kakulangan kahit kumakain sila ng pagkaing mayaman sa B12. May ilang gamot din na maaaring makaapekto sa pagsipsip ng B12. Ang metformin na karaniwang gamot sa diabetes ay maaaring mapababa ng B12 sa pagdaan ng panahon. Ang mga antacid at gamot para sa hyperacidity ay maaari ring makaapekto dahil pinapababa nila ang asido sa tiyan. Karaniwang unang palatandaan ay pamamanhid o tusok-tusok sa binti. Pakiramdam na parang nanghihina ang mga binti, lalo na sa bandang huli ng araw. At pagkatapos, susunod ang pulikat. Maraming tao ang iniuugnay ito sa pagod o sa edad, pero maaring simpleng kakulangan lang ng B12. Kasama rin sa mga sintomas ang mahinang memorya, pagkalito, pagod na hindi nawawala kahit magpahinga, at depresyon. Ito ay dahil ang B12 ay hindi lang nag-aalaga sa mga nerbiyos sa mga binti, kundi pati sa buong nervous system, kabilang na ang utak. Atay, pulang karne, isda, itlog at mga produktong gatas ay magagandang pinagkukunan nito. Ang atay ng bakang nangunguna pagdating sa B12 kahit kaunting bahagi lang, sobra na sa ating pang-araw-araw na kailangan. Para sa ayaw ng atay, magandang alternatibo ang sardinas at salmon. Para sa mga vegetarian, mayroong B12 sa ilang mga cereal na pinatibay at nutritional yeast. Ngunit madalas, inirerekomenda ang pag-inom ng supplements, lalo na para sa mga taong lampas 60 taong gulang. Ang pinaka-epektibong anyo ay ang methylcobalamin na direktang naabsorb ng katawan. Maraming mga espesyalista ang nagmumungkahi ng 500 hanggang 1,000 micrograms bawat araw. Bilang water-soluble na bitamina, kusa itong inilalabas ng katawan kapag sumobra. Isang kawili-wiling paraan ng pag-inom ng B12 ay sublingual. Inilalagay mo ang tableta sa ilalim ng dila at hinahayaan itong matunaw. Sa ganitong paraan, direktang naabsorb ang katawan ng bitamina sa dugo na hindi dumadaan sa tiyan. Mas kapaki-pakinabang ito sa may problema sa absorption. Ngayon, hayaan ninyo ikwento ko ang isang nakakatuwang bagay tungkol sa kung paano natutulungan ang tatlong ito. Para silang tatlong musikero na tumutugtog ng sinfonya. Ang magnesyong bahala sa ritmo, pag-urong, at pag-relax sa tamang oras. Tinitiyak ng bitamina D na may lakas ang kalamnan para tumugtog. At ang B12 ang nagtitiyak na lahat ng nota. Ibig sabihin, ang mga utos mula sa utak ay makarating sa tamang lugar. Kapag may kulang, ang musika ay sintonado. Pero kapag ang tatlo ay naroroon, sa tamang dami para itong perpektong orkestra. Alam ng kalamnan mo kung anong gagawin at kung kailan ito gagawin. Mayroong isang kawili-wiling sinerhiya sa pagitan nila. Tinutulungan ng bitamina D ang pagsipsip ng magnesyo. Kailangan ng magnesyo para ma-activate ang bitamina D sa katawan. At ang B12 ay gumagana kasama ng dalawang ito para mapanatiling maayos ang paggana ng mga nerbyo. Isang practical na tip. Kung magsisimula kang mag-supplement, magsimula ka ng dahan-dahan, lalo na sa magnesyo, dahil pwedeng lumuwag ang tiyan mo kapag nasubrahan ka agad sa simula. Magsimula ka sa kalahati na inirerekomendang dosis at unti-unting dagdagan ito. May isang sikreto na iilan lang ang nakakalam. Mas epektibo kung iinumin ang mga nutrenteng ito sa magkaibang oras. Magnesyo sa gabi, bitamina D sa umaga kasabay ng almusal, at B12 ay maaring kahit anong oras, pero mas mainam din sa umaga. Mahalaga ang magnesyo sa gabi dahil nakakatulong ito mag-relax na kalamnan at nagpapaganda ng tulog. Ang bitamina D na may taba sa umaga ay nakakatulong sa pagsipsip at hindi nakakaapekto sa tulog. Ang bitamina B dose naman ay nagbibigay ng enerhiya buong araw. At bigyang pansin sa ilang dagdag na tips na maaaring magpalakas pa ng resulta. Mahalaga ang sapat na pag-inom ng tubig. Ang mga dehydrated na kalamnan ay mas madaling kapitan ng pulikat. Isang magandang panuntunan ay obserbahan ang kulay ng ihi. Dapat laging mapusyaw, kulay dayami. Kapag madilim ang dilaw, sinyalis itong kailangan mong uminom ng mas maraming tubig.
Hindi lang dami ng tubig ang mahalaga, kundi pati kung anong iniinom mo kasama nito. Ang matatamis at caffeinated na inumin ay maaaring magdulot ng mas mataas na pagkawala ng magnesium. Kung mahilig kang uminom ng kape o soft drinks, baka kailangan mo ng dagdag na magnesium para mapunan ito. Ang banayad na pag-unat bago matulog ay malaki rin ang naitutulong. Hindi kailangang komplikado. Umupo ka lang sa kama at iunat ang mga paa mo sa harap. I-flex at iunat ito ng ilang segundo. Nakakatulong ito para ma-relax ang kalamnan at maiwasan ang pulikat sa gabi. Isang simpleng pag-unat na epektibo talaga. Habang nakaupo sa kama, iunat ang isang paa at subukang abutin ang mga daliri ng paa gamit ang mga kamay. Hawakan ito ng 20 segundo pagkatapos gawin din sa kabilang paa. Iniunat nito ang buong likod ng binti kung saan madalas mangyari ang pulikat. At isang bagay na hindi alam ng marami, ang paglalakad ng nakayapak ng ilang minuto bawat araw, kahit sa damuhan, buhanginan o kahit sa sahig ng bahay, ay nakakatulong para mapalakas ang mga kalamnan ng binti. Ang mga paa mo ay may libu-libong nerve endings na direktang nakikipag-ugnayan sa mga kalamnan ng binti. Kapag naglalakad ka ng nakayapak, na-activate mo ang maliliit na kalamnan sa paa na kadalasan ay hindi nagagamit kapag nakasapatos. Ang mga kalamnan na ito ay gaya ng pundasyon ng bahay. Kapag mahina ang mga ito, naapektuhan ang buong estruktura ng iyong binti. Pwede rin makaapekto ang temperaturur. Mas mabilis mag-contract ang malamig na kalamnan. Kaya maraming tao ang mas madalas magkaroon ng pulikat tuwing taglamig o kapag natutulog na malakas ang aircon. Ang paglalagay ng mainit na bote ng tubig sa binti bago matulog ay nakakatulong. Ang stress ay isa pang mahalagang salik. Kapag tensyonado tayo, naninigas ang kalamnan at mas maraming magnesium ang nagagamit. Ang mga simpleng teknik ng pagpapahinga tulad ng malalim na paghinga o maligamgam na paliligo ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang maganda ay hindi mahirap ipatupad ang mga pagbabagong ito. Hindi mo kailangan baguhin lahat sa buhay mo. Mga maliliit na pagbabago na kapag pinagsama, nagdudulot ng malaking epekto. Maraming tao ang nagsisimula ng bumuti sa mga unang linggo. Bumababa ang mga pulikat, mas nagiging madali ang pag-akit ng hagdan at nawawala ang pakiramdam ng bigat sa mga binti. Parang nababawi mo ang isang bahagi ng iyong kabataan. Isang mahalagang bagay. Magkaroon ka ng pasensya sa sarili mo. Ang mga kakulangan sa nutrisyon ay nangangailangan ng panahon bago lumitaw at nangangailangan din ng panahon bago maitama. Huwag sumuko kung wala kang agad na resulta sa unang linggo. Kailangan ng katawan ng oras para mapunan ang mga reserba at maayos ang mga pinsala. Tandaan ding obserbahan ang katawan mo. Mapapansin mong mas mahimbing ang tulog mo, mas marami kang enerhiya sa maghapon at mas kaunti ang pananakit ng kalamnan. Lahat ng ito ay mga palatandaan na bumubuti na ang mga lebel mo. Kung mayroon kang anumang kondisyon sa kalusugan o umiinom ng gamot, mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor bago magsimulang uminom ng anumang supplement. Hindi dahil delikado ito, kundi dahil maaari niyang iakmang dosis ayon sa iyong particular na kalagayan. Tandaan mo, ang iyong katawan ay may kahangahangang kakayahan na muling buuin ang sarili, anuman ang iyong edad. Kailangan lang nito ng tamang mga kagamitan para gumana. At ang tatlong sangkap na ito ang eksaktong mga kagamitang yon. Subukan mo sundin ang mga tip na ito. Magsimula ka muna sa isa kung gusto mo. Pansinin ang reaksyon ng katawan mo. Pagkalipas ng ilang linggo, masasabi mo na ang naging karanasan mo. Kung naging kapaki-pakinabang video, huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ito sa iba na maaaring makinabang din. Hanggang sa susunod na video,